Hello, good morning guys. Kasapong Luzon, Visayas, Mindanao sa aking mga followers, sa aking viewers, sa aking subscriber dito sa aking YouTube Kaliaw Kasabong TV. Bago ko ipagpatuloy sa inyo ngayon ang topic natin sa history naman sa kulay sa manok na ito ang history sa linyada niya. Magpasalamat muna po sa inyo mga subscribers, sa aking mga followers, sa aking mga viewers. Thank you sa inyo sa pagsubaybay sa pagpanood sa mga i-upload kong content sa aking mga video sa aking channel sa aking YouTube Kaliaw Kasabong TV. Thank you sa inyo mga lahat. Ito na siya kasabong makita ko naman ulit sa inyo, baka maumay na kayo sa iba-ibang kulay ito pakita ko sa inyo ulit. Ito yung tinawag kong sweater bullet. Kaya tinawag ko itong sweater bullet kasi ang ina nito, yung nanay nito, yung sweater kong original na inahin, tapos pinarisan ko noong aking bulit tawag bakikibalaw na tinawag ko dom. Kasi ang dom, ano yan, bulit o balaw yan tawagin sa Negros. Ito kasi ang resulta. Bandirado kayong kung mapansin nyo, iba ang kustura niya sa ibang bulit kasi ano ito siya, process ko to ng sweater at saka bulit. Kaya tinawag ko itong sweater bulit. Ito siya ang linyada din sa minamanok ko nga di ko inalis-alis sa aking manok kasi lamang ito sa panalo kay sa talo ang history nito. Ito siya ang mga anak ng mga una kong mga content dati na baldado na bulit, baldado ang taas. Ito na siya at saka ang kapatid dito nakadalawang panalo na pero namatay sa pangalawang laban. Tapos ito naman siya nanalo na dito kung isang bisis. Ito siya na kinukondisyon ko naman siya, gagamitin ko naman sa entry ko sa Sabon Cockpit dito sa San Juan. Kailan inabot naman ng lugo. Yan, nagpalit na ng balahibo. Yan. Kaya ang sinasabi ko sa inyo mga kasabo nga mas advantage kung marami ang alaga nating manok, kinukondisyon na panglaban dahil may mapilian tayo. Kasi kung ito lang may manok ko, ilan-ilan lang, di mapilitan akong ilalaban siya sa entry ko dahil kahit alanganin ang pakpak niya, kulang-kulang na. Kung marami ang mga manok ko, marami akong pagpilian. Yan ang naka-advantage sa atin na nag-breed, nag-alagang manok nga kung maglaban tayo, mayroon tayong mapagpilian. Yan ang importante dyan. Kasi kung maglaban-laban ka ng manok, mag-entry-entry ka, tapos ilan-ilan lang ang minamanok natin tulad nung nanalo ko nga nung nakaraan yung Grace ko, Sweeter Gray Talisay. Nanalo pero baldado. Yung nakaraan, yung sinundan din entry ko, nanalo naman din yung pula ko pero patay din. Inabot lang din ng 5 araw na matay din. Diba? Kaya madali tayong mawadaan ng mga panglaban ng manok kapag konti lang ang manok natin. Kasi sa panahon ngayon, yung sinasabi ko sa inyo, para sa mga baguhan pa lang, ang labanan ngayon mahigpit ang labanan ngayon sa manok. Dahil sa kadami ng naglabasa na mga linyada sa manok, iba-iba na ang lahi, process na, pagalingay na, sinasabi ko sa inyo, totoo yun. Pagalingay na, pakwalitihay sa pag-breed, pag-isip kung ano ang magandang linyada na kalabasan na magaling bumatong talo at saka pinaka-importante linyada na may talo man pero lamang sa panalo. Yan totoo kasi dito sa larangan sabi talaga nga ang manok ko, ulitin ko to sa inyo, paliwanag na walang talo kasi wala naman talagang totoong history. Sa panaginip lang yun, lagi kang panalo pero kung pagising mo, kung pagkahanan mo na maglaban ka ng manok, susugal ka, may talo talaga kahit anong kagaling ang manok mo. Ako na mismo nagsasabi sa inyo dahil dito na ako tumatanda sa Sabong mula sa Negros, naglaban-laban ako. Sabi ko sa mga video ko, sisiw pa lang, nagsimula bata pa ako, naglaban-laban na nilin ako ng sisiw ang laban ng dati doon sa amin hanggang ngayon sa edad ko na ito, malaki na ang apo ko. Tuloy-tuloy ang paglaban-laban ko dito sa mga Sabungan Cockpit sa Metro Manila kasi nandito na ako nakatirahan sa Manila. Wala talaga ako ng linyada na walang talo pa. Yan totoo, kurang ka lang sa inyo.
sana mayroon kayong mapulot o matutunan ngayon sa umaga na ito. Ngayon na sa pag-alaga ng manok kahit ano kagaling, agalay lang ang susugal natin pagpupusta dahil dito sa sabong walang kasiguran dahil mahiwaga ang sabong. Imbis lamang na ang manok natin, may talo pa rin tayo dahil hindi na pwede nga magaling ang ating manok. Hindi na tayo matatalo. Kailangan kahit ano kagaling ang manok natin, matatalo pa rin tayo niyan. Yan lang ang may advice ko lang sa mga baguhan pa lang. Alalay lang talaga tayo. Ulit-ulitin ko sa inyo. Hindi ko makaligtaan yan. Kasi ginagawa ko mismo yan para hindi mapapiktuhan, hindi maghirap dahil lang sa pagsabong natin ang ating bawat isa kapamilya. Yan lang. Maraming salamat sa pagpanood. Hanggang dito muna ako. Bukas naman uli. Iba namang topic. Abangan nyo ang ipapaliwanag ko sa inyo para kahit papaano kayong mga baguhan pa lang magsimula sa paglaban ng manok, makakapag-iya dapat hindi tayo puro talo. Dapat doon tayo sa lamang sa panalo kaysa talo ang mamanukin natin. Yan lang. Tigis ko.